Mga kaibigan at mga kapatid, so ngayon kasama ko ngayon si Bro Rolly na naman yung converted natin. So maraming nagdududa na hindi daw talaga siya tunay nakaanib sa iglesia ni Manalo. So ngayon, maraming nagsasabi na aalis daw sila sa iglesia ni Manalo kung mapapatunayan natin na talagang handog siya na umanib sa Catholic Church. Okay, iyon. Nang iparinig natin itong mga handog INC, may nagkomento agad na para bang dahil nakasanayan siguro nila yung magpalabas ng propaganda, di nila pinaniniwala ang handog. At may nagkomento, ilan sa mga kaanib, na pag mapatunayan daw na handog si Bro Role, aalis sila sa INC? Totoo kaya? How about ito? Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Sana marami pang magkakautak para mabuksan ang kanilang isipan, mga kapatid. Ito, may inilabas na resibo. Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Itong yung lingkod, Brad Windel, tali mong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito at sa mga suking taga-subaybay, inanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inanyayahan natin na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang video, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa. Ngayon, ito na. Iwan ko kung tutuhanin ba nila mga kapatid, no? Na may nag-comment kung mapatunayan daw at maglatag ng ebidensya na si Rolly ay isang handog, sila'y aalis sa iglesia? Totoo kaya yan? Abay, delikado. Baka kung totoong aalis kayo, pag mapatunayan, siguradong magkautak na kayo. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Tsaka bago ako nag-quit doon, may last na tinanong pa ako sa lola ko. Tapos doon ako nag-decide, wag na. So, ang tanong ko doon sa lola ko is, paano kung kunwari, Iglesia ni Cristo to, tapos pumatay ng tao, lahat ng kasamaan ginawa niya. Tapos yung isa, hindi siya Iglesia ni Cristo, pero sobrang bait niya, tumutulong talaga siya sa mga kapwa niya. Basta sobrang bait niya. Tanong ko, sino maliligtas? Sabi ng lola ko is yung Iglesia ni Cristo daw. Kasi sa INC, ang paniniwala talaga nila, sila lang yung maliligtas. But that's not the only reason why I quit the religion. Kumbaga, marami pa akong na-realize. Bakit? Wag na. Pero sa buong family namin, dalawa lang kami na against dun sa religion nila. Tapos nasasabayan kami, demonyo daw talaga kami. Pero hindi kami nag-aaway-away nagtatawanan nga kami, ganun. Okay. Kung maalala ninyo mga kapatid, may interview kay Bro Role, no? At kung bakit siya umanib sa simbahang Katoliko na unang layunin niya, nagsamba siya, pumasok siya sa simbahan ng Katoliko, hindi para magsamba. Nagkunwari lang para mag-video at mag-picture para makakuha siya ng anumang ebidensyang gamitin niya sa pagtulig sa laban sa simbahang Katoliko. Pero sa grasya ng Diyos, iba ang nangyari. Bakit? Dahil siya ay naging kaanib sa simbahang Katoliko. Ito'y
bahagi sa interview ni Bro Normel. So, matanong kita, brother, anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So, since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. So, 21 years old ka ngayon. Kamusta naman yung relasyon mo ngayon sa parents mo? Na sinabi niyo mo rin kanina na medyo labag sa kalooban nila na lumipat ka sa Catholic Church. Lalong naging masama. Dahil sa akin, na Hindi ka ba nila tinakwil? O ano? tinakwil ng una. Pero dahil, Tinakwil na. dahil sa akin, na ano po sila sa kanilang tungkulin, napaalis. Okay. So, dahil sa conversion mo sa Katoliko, naalis sa tungkulin yung parents mo. Opo. Ano yung tungkulin nila, bro? Matanong ko lang. Ng ano yun eh, parang ano, sila yung nag-guide po sa mga pumapasok na Okay. Hindi ko rin alam kung anong tawag dun eh. Pero may tawag dun eh. Kumbaga, yung nag-guide sa pumapasok. And then, ikaw dati, meron ka rin katungkulan sa iglesia nyo. ng pasugod. Ang video ito ay inedit na sa Iglesia ni Cristo na kaanib. No? Sa interview. Inedit nila ito. And then, may hamon pa na kung sakaling mapatunayan na talagang itong si Bro Rolly ay handog, aalis sila sa INC. Laka, totoo kaya na aalis sila? Eto, may resibo. Mga kaibigan at mga kapatid, so ngayon, kasama ko ngayon si Bro Rolly na naman yung converted natin. So maraming nagdududa na hindi daw talaga siya tunay nakaanib sa iglesia ni Manalo. So ngayon, maraming nagsasabi na aalis daw sila sa iglesia ni Manalo kung mapapatunayan natin na talagang handog siya na umanib sa Catholic Church. So ngayon, dala natin ang yung birth certificate ni Brother Rolly. O sige. Ito, sa nagkomento na kaanib ng INC. Ang nagkomento na kaanib ng INC na sabi niyang pag mapatunayan daw na si Rolly ay handog, aalis sila sa INC, sa Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Sana panindigan ninyo ang pahayag ninyo, ha? Ito na, ang patunay na siya ay handog. So, ando na tayo, ha? Tignan natin. Ang PSA ni Bro Rolly. So, as you see, andyan yung pangalan niya. Bro Rolly Ramos. At saka yung religion niya ay... Okay, ayan. So, yan, ha? Yun, yung mga nag-comment na alis na daw sila sa Iglesia ng Tatag ni Manalo, pwede na kayong umalis. Yun lang, God bless. Okay, so shout out sa lahat ng mga INC pages na gumawa ng debunking video ko sa interview ko kay Bro Rolly. At pinatunayan daw nila na si Bro Rolly ay hindi daw talaga kaanib sa Iglesia ng Tatag ni Manalo dahil sa nakalimutan niya ang katungkulan ng mga magulang niya. So ngayon, napatunayan natin na si Bro Rolly ay talagang kaanib sa Iglesyang Tatag ni Manalo at talagang handog siya, pinanganak siya sa religion na yon at may katibayan tayo, ang birth certificate niya. So ibig sabihin nun, yung mga INC na in denial sa pagiging handog ni Bro Rolly, sila yung debunk ngayon at napatunayan ko na sila ay nagpapalusot na lang, nagsisinungaling, dahil ngayon ay napatunayan kong tama ako at mali sila. So, yun lang and God bless po sa ating lahat. So, kaya sa mga nagsasabing pag mapatunayan na si Bro Rolly talaga ay isang handog na INC, aalis sila. Iwan ko kung meron ba yung panindigan yan. No? Huwag kasi magsalita ng patapos. Dahil ang akala nila, ang mga CFD pag maglabas ng ganito ay tulad sa INC na propaganda lang. Kahit hindi tunay na paring Katoliko,
gustong ipalabas na paring Katoliko. Pero ngayon, nagsalita pa ng patapos itong ilang kaanib ng INC na kung sakaling may maipakita daw umano na ebidensya, aalis sila sa INC, sa Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. O sige, ulitin natin. Sige. O ito. Mga kaibigan at mga kapatid, so ngayon, kasama ko ngayon si Bro Rolly. Yun na naman yung converted natin. So maraming nagdududa na hindi daw talaga siya tunay nakaanib sa iglesia ni Manalo. So ngayon, maraming nagsasabi na aalis daw sila sa iglesia ni Manalo kung mapapatunayan natin na talagang handog siya na umanib sa Catholic Church. So ngayon, dala natin ang yung birth certificate ni Brother Rolly. O sige. So ando na tayo Tingnan natin. Yung PSA ni Bro Rolly. So as you see, andyan yung pangalan niya. Bro Rolly Ramos. At saka yung religion niya ay... Okay, ayan. So, yan Yun, yung mga nag-comment na alis daw sila sa Iglesia ng Tatag ni Manalo, pwede na kayong umalis. Yun lang, God bless. Ayun, pwede na kayong aalis. At may nag-comment dito, si Mad Superman, sabi niya, yan ang tama at angkop na pangalan sa mga miyembrong manalista. Kulto ni Manalo ang tamang tawag sa kanila. Mad Superman, dati din akong miyembro dyan, pero tulad ng babaeng nagsabi na nagkautak habang tumatagal sa pagsusuri. Dapat talaga suriing mabuti, no? Dahil alam niyo naman, kung maalala ninyo mga kapatid, yung mga propaganda paggamit nila sa mga aklat Katoliko. Pero kung ang INC-TV nagpaalala, mag-ingat sa mga piki, kumakalat sa social media. Kahit na si Marcoleta, anong sabi ba niya? Sandali Hanapin natin yung sabi ni Marcoleta o sa INC-TV. Unang tingin mo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. Tama. Pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Heswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katolikong nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Third-party fact checkers, notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. So, wag
talagang magpalinlang sa ganitong klasing fake news, mga kapatid. Kung maalala ninyo, ginamit nila, ito, mula pa noon, sa panahon ni Felix Manalo, para patunayan na kahit daw paring Katoliko, umaamin sa pamamagitan ng aklat na ito na hindi galing kay Kristo ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pero alam niyo, fake news yan. Mag-ingat talaga kayo, daming nabiktima na. Bakit? Bahagi lang yan sa nakasulat dito, pero hindi ang author ang nagsabi niyan. Isinulat yan ng author dahil sa pahayag yan ng mga ministro ni Manalo. At sinagot niya. Ito, kaya mag-ingat talaga sa mga fake news na kumakalat. Paragraph 7. Kaya nga't ang dalawang pinaka malaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauuwi sa ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang pangalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet instead. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus. Itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unang tingin nyo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. No? Yan. Halata talagang piki, hindi totoo. Kaya di tayo magtaka na kahit na yung inilabas na pahayag, mga kapatid, na conversion ni Bro Rolly Ramos, abay, gusto nilang ipalitaw sa kanilang propaganda na hindi daw tunay. Ngayon, ito na, lumabas ng ebidensya. Sa interview, pinakita na yung kanya mismong birth certificate. Yung mga nagsabi, pag mapatunayan na si Bro Rolly ay isang INC na handog, aalis umano sila sa iglesia. So ito na. Kailan kayo aalis? Dahil napatunayan na si Bro Rolly ay Mga kaibigan at mga kapatid, so ngayon kasama ko ngayon si Bro Rolly na naman yung converted natin. So maraming nagdududa na hindi daw talaga siya tunay nakaanib sa iglesia ni Manalo. So ngayon, maraming nagsasabi na aalis daw sila sa iglesia ni Manalo kung mapapatunayan natin na talagang handog siya na umanib sa Catholic Church. So ngayon, dala natin ang yung birth certificate ni Brother Rolly. O sige. So ando na tayo Tingnan natin. Yung PSA ni Bro Rolly. So as you see, andyan yung pangalan niya. Bro Rolly Ramos. At saka yung religion niya ay okay, ayan. So, yan So, kitang-kita. Religion, batay sa birth certificate, Iglesia ni Cristo. So, kung balikan natin, isa sa mga pinagdidiinan nitong mga ngaral sa INC, na basta lang makabasa ng mga aklat Katoliko na may nakasulat Iglesia ni Cristo, inaangkin na sila na daw yon at ang kanilang propaganda, tandaan natin, sila daw umano, pag sinagot sila, pag itutuwid natin ang mali nila, ang gusto nilang ipalabas, sila ang tinutuligsa at inaatake. O hindi Kristiyanong Iglesia Katolika,
sa pangalan, sa kalagayan, lalo na sa aral. May gusto pa po kayong sabihin, Kuya Robin? Yon, muli po, salamat sa bumubuo ng TR, mga masisiglang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailanman ay hindi tayo papayag ni hindi tayo matitinag sa lahat ng mga gumagawa ng paninira sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi sabi nga po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, mga kapatid, gawin na nila yung Kaya sabihin na ng iba ang gusto nilang sabihin. Mag-ingay na sila kung gusto nilang mag-ingay. Siraan na tayo kung gusto nilang siraan tayo. Yun. Yun ang propaganda nila. Siniraan daw umano sila na sa tagal ng panahon ang simbahang Katoliko ay palaging sinisiraan nitong mga ngaral ng INC. No? At sinagot lang natin. Pero binaliktad nila. Sila daw ang sinisiraan. Ha? Nilantad natin yung mga paraan nila sa pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, at lalo sa aral. Sapagkat Imagine, hindi daw Kristiyano ang Iglesia Katolika sa aral, sa pangalan. Pero, kung ang Batayan Aklat ni Felix Manalo, napakalumang aklat, ito nakasulat sa pahina 33 na ang Iglesia Katolika ay tinatawag na Kristiyano. Sino ang nagsasabi ng totoo? Itong mga The Revealers na parang busis ng duwende? Kung duwende, alam nyo, fallen angel yan. At hindi lang yan. Sa Baxter's Paraphrase Bible, ito mabasa natin, Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? O paano ngayon? Kahit sila gumagamit ng paraphrase dahil bawat doktrina nila may katumbas na sali ng Biblia. Yeah? So, ang videong ito ng The Revealers, mga kapatid, mahaba to. Di pa natin na sagot punto por punto. Pero bukas sasagutin natin ito punto por punto, yung mga pahayag nila. Yeah? Salungat sa sinabing hindi Kristiyano ang Katoliko sa nakasulat sa aklat ni Felix Manalo. kaya po ng ating nalalaman, inaangkin ng simbahang Katoliko na sila di umano ay mga Kristiyano at sila di umano ang nagtataguyod ng tunay na aral, kaya buong pagmamalaki nilang sinasabi na sila raw ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. At ang mga kaanib di umano, buong ipinagmalaki ng simbahang Katoliko na tayo ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero kahit nga ang kanilang Pasugo Magazine, Abril 1965, sa pahina 41, malinaw ang nakasulat, sila na mismo. So we don't question the claim of the Catholic Apostolic, the Catholic apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Sila mismo ang nagpahayag diyan, mga kapatid, na so we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could be traced back its origin to the apostles. So paano ngayon?
na ang simbahang katoliko pala ang maitunton, ang pinagmulan hanggang sa mga apostol. Ibig sabihin, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, inaangkin nila na ang simbahang katoliko ay siyang iglesia na maitunton balik sa mga apostol. Yeah? Oh. So, yung kabuuan nito, ating sasagutin talaga mga mahalang kapatid, punto por punto, mahaba kasi ang video nila. Pero sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. Kung mayroon man kayong mga katanungan, pwede kayong makapasok doon sa punto por punto sa pagkakataong ito. Sandali muna. Okay. So, pasok tayo ngayon sa punto por punto, mga kapatid. Ipagpatuloy natin ang pagsagot diyan. Mahaba, maraming mga aklat na ginagamit sila. Sasagutin natin yan. Para yung mga kaanib na ayon sa isang miyembro ng INC, kailangan daw umano na magkautak din. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Tsaka bago ako nag-quit doon, may last na tinanong pa ako sa lola ko. Tapos doon ako nag-decide, wag na. So, ang tanong ko doon sa lola ko is, paano kung kunwari, Iglesia ni Cristo to, tapos pumatay ng tao, lahat ng kasamaan ginawa niya. Tapos yung isa, hindi siya Iglesia ni Cristo, pero sobrang bait niya, tumutulong talaga siya sa mga kapwa niya. Basta sobrang bait niya. Tanong ko, sino maliligtas? Sabi ng lola ko is yung Iglesia ni Cristo daw. Kasi sa INC, ang paniniwala talaga nila, sila lang yung maliligtas. But that's not the only reason why I quit the religion. Kumbaga, marami pa akong na-realize. Bakit? Wag na. Pero sa buong family namin, dalawa lang kami na against dun sa religion nila. Tapos nasasabayan kaming demonyo daw talaga kami. Pero hindi mo nag-aaway-aaway Nagtatawanan nga kami, ganun. Okay.